Alamin naman natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport ngayong umpisa ng Holy Week. Let's bring in News 5 correspondent Shaila Francisco. Shaila, okay, nagsimula na ba yung dagsa ng mga pasero? At may mga dagsa pa rin ba ng mga ipis, daga at surot? Good afternoon, Lord and Denise. Alam mo, mas traffic pa dito sa NAIA Terminal 3 kesa sa EDSA at sa ibang mga daanan ngayong hapon. No? We're already seeing a build-up of traffic as there are more passengers arriving and departing. NAIA Terminal 3, as of yesterday, the Manila International Airport Authority noted 134,000 passengers, up from the current daily average of 132,000. Mostly are traveling to the province, while we talk to some people who are traveling overseas. Lord, Denise? Okay. So, ang balita ay mas inaasahan pa, of course, kapag patapos na ang work week, ano, which is in the middle of the week, ang estimate daw, mas gagrabe pa ang sitwasyon dyan. Tama ka dyan. Oo, no? Ang sabi sa atin kanina sa inspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista, posibleng pumalo yan ng 140 hanggang 145,000 na pasahero pagpatak ng Holy Wednesday at tuloy-tuloy na yan hanggang mag-weekend. Ngayon, hindi ko pala nasagot yung tanong mo kanina dun sa mga surot. Isa yan dun sa mga inaalala ng mga pasahero. Kanina, we talked to some of the passengers na hindi pa nakakapasok. Yun yung inaalala nila. So, ang gagawin daw nila, hindi muna sila uupo, tatayo muna sila, ito-check nila mabuti yung upuan. Pero sa inspection naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sabi niya malinis na daw yung airport, even yung CR malinis at handa na daw sila doon sa dagsa ng tao. Shaila, curious lang ako, nung mga nakausap mo, sinasabi nila na hindi sila uupo dahil nga sila ay may takot pa rin. Yan ba yung talagang halatang-halatang nangyayari sa buong airport, that it's feeling a little more cramped because everybody's just standing, walking around, trying to avoid sitting down? At least from what I'm seeing, hindi naman, pailan-ilan lang yung mga taong ganito nag-aalala. Sabi naman nila, uupo pa rin sila, pero mas magiging, mas detalye or mas titingnan nila mabuti yung upuan bago sila umupo. Hindi tulad dati na pag may nakitang empty seat, diretso upo na. Pero hindi naman daw kasi kailangan mag-alala ayon sa DOTR dahil everyday naman daw nanililinis yan at baka isolated incidents lang daw yung mga nakaraan. Oo. Okay, Shaila, babalik ako sa issue ng traffic. Papasok ako kasi it seems mga ilang araw na nangyari yan last weekend, parang ganyan din ang sitwasyon. Ano ba ang cause yan? Kasi alam ko, tinanggal na yung parang checkpoint doon sa papasok sa Terminal 3. No? Pero let's say, yung traffic, if you can provide a visual for us, it starts hanggang, mula doon sa papasok sa rampa paakyat ng Terminal 3 na departure, hanggang saan yung end ng buntot ng traffic? Yung traffic, mula yung pag-akyat mo dun sa departure area hanggang dun sa pagbaba ng mga pasahero. Ang napapansin ko dito, nagkakaroon kasi ng build-up kasi hindi makatabi or maka-unload yung ibang mga kotse dahil na hinihintay pa yung mga unang kotseng nakapark, i-unload yung mga bagahe ng mga naunang pasahero. And kanina rin, pinoint out ni Transportation Secretary Jaime Bautista na gusto niya sanang ipayo or paiwas sa mga pasahero. Minsan kasi pag maghahatid ka kunyari ng OFW, yung mga kapamilya mo, marami kayo naghahatid. So pwedeng isa rin yan sa mga boss kung bakit nag-build up yung traffic dito sa labas. Alam, yung barangay, buong barangay maghahatid. Pero Shaila, di ba yung dati, alam ko tinanggal na yun, di ba? Yung unang-unang x-ray, pagpasok mo mismo nung building, wala na yun, di ba? Doon sa kanina nung pagpasok namin, tuloy-tuloy lang naman lahat. Doon nga lang talaga nakaka-build up pag-akyat mo kung saan nagbababa ng pasahero. Shaila, sa tindi ng traffic, sa dami ng tao, may bagong recommendation ba with how many hours before the flight people should get there? Kasi yun ang madalas na irinereklamo ng mga pasahero. Ang ina-advise pa rin talaga ng Manila International Airport Authority at Transportation Department ay pumunta dito sa airport mga 2 to 4 hours bago ng flight. Mabilis naman yung check-in sa loob, pero yun na, para maiwasan mo yung mga ganitong traffic, mabuti nga handa ka na rin at nandito ka na rin sa airport para ang attitude mo na lang yung check-in, yung immigration. Baka kaya nagkakabuhol-buhol kasi lahat ay nakinig sa advice na yun. At mamaya pa yung mga flight ng iba, mga 9 p.m. pa, inagahan na lahat, nagsabay-sabay lahat sila.
Kasi yung nakausap ko, 9 p.m. pa yung flight nila. Marami sila, more than 10. Pero nandito na sila ngayon, 2 p.m. So 7 hours before the flight. Wow. Ay nako, okay Shaila, saan ba tayo sa Holy Week? Ikaw ba'y magtatrabaho pa? Saan ka ba tututok? Dito lang tayo magbabantay sa mga paliparan din and sa mga babiyahe, mga pasahero. Isa pa pala, no, Lord, saka Denise, nagpapaalala yung airline companies na tingnan nyo yung mga dadalhin yung mga gamit, iwasan yung mga dangerous goods. And even pala yung power bank, may limit lang pala dun sa parang 1 hour na pwede mong dalhin. Pwede kasi siyang mag-cause ng pag-usok or parang pag nag-overheat doon sa airplane na pwede magkabirya ng flight. Nako, Shaila, huwag mo sabihin pag nakita nila si X-ray yan, isa-isahin pa at titignan pa mismo kung anong klaseng power bank yung voltage doon. Hindi naman kasi yun talaga yung ina-advise ngayon nila sa mga pasero. Kasi diba pag dumaan sa X-ray, hindi mo naman makikita yung voltage ng power bank. Kaya inaabiso nila hanggang maaari yung mga dadalhin yung volts ng power bank. Sana hindi lalagpas dun sa limit na 100 watt-hour. Nakikita naman yung 1 hour or yung measurement doon sa mismong power bank. Okay, kasi minsan pag may nakita silang tablet, ay patingin po ng tablet ninyo. Akala mo naman may lamang state secrets yung tablet na dala ng isang pasahero, di ba? No, umiinit yung ulo ko. Sorry. Umiinit ang ulo mo? O baka okay, Shaila, baka naman may mga nanghihingi pa dyan ng diploma, ng pagka-graduate or yearbook para patunay. Baka pupunta lang ng Cebu yung tao. Kailangan patunayan ng... Teka, baka di ako makalabas. Sa ngayon, wala pa naman tayo naririnig. Sana wala na nga rin yung ganyang mga incident. Pero dyan, Shaila, kapareho din ba ng mga sumasakay ng terminal ng bus? May nagdadala rin ba dyan ng gasol, ng sofa, ng matres, ng buong double deck bed, etc.? Naku, wala pa tayo nakita. Ang mga nakita nating dinadala dito, mga TV, yung mga ganyan, mga electronics. TV, okay. Alright. Thank you sa oras mo, News 5 correspondent Shaila Francisco. Thank you, Shaila.